May bagong update. May update. Oo. May update kay Alvarez, mga Kojero. Apparently, si Bes pala ang gusto magpatanggal sa kanya. Best daw niya, guys. Oo. Best friend. Grabe naman si Bes. Ba't ka naman ganon, Bes? Alvarez, pinasisibak ng best friend sa kamera. Grabe naman siya. Grabe ka naman, Be. Ba't mo ginaganyan si best friend mo? Sabi niya. Ayan, best friend daw eh. Si Mayor Uy. Siya yung taga-Tagum. Siya yung mayor ng Tagum, guys. Naalala niyo, di ba nagka-issue dyan sa Tagum? O, yan. Bakit ka naman ganyan, Be? Nais ni Tagum City Mayor Ray Uy na masibak si dating speaker at incumbent Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez bilang miyembro ng Kamara de Representantes. Ay, grabe. Grabe si Be. Pagka ganyan, Bes. As usual, mag-shoutout muna sa mga ibigin natin sa Sendwave. Ayan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede tayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo, at pwede tayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo rin ang aking promo code na Coach Jari sa inyo, unang padala ay makakuha pa ng karagdagan $20 free credit. Kaya mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Sa panayam nitong Webes, sinabi ni Uy na siya at si Alvarez ay best of friends. Si best friend naman. Ba't mo naman gustong napapahamak si best friend? Huwag kang ganon. Salitang Metro. Hala, friendship over na. Oo, FO na sila. FO na. FO na sila, guys. Oo, wala na. Pumili na ng partido si Bes. Ayaw na niya kay Alvarez. Patay. Iyak si Bes. Oh. Sabi niya, walang politika ito, trabaho lang. I've been in politics since 1988. Matagal ng politiko pala si Bes. Si Mayor Uy. Yeah, since 1988, wala pa akong minura. I respect all my colleagues. I respect my co-public officials. We are best of friends. Magkasama kami 2019 na election, sinabi ni Uy. Sinabi ni Uy na ang pahayag ni Alvarez laban sa mga opisyal ng kanilang probinsya at ang panawagan nito sa Armed Forces of the Philippines na iatras ang kanilang suporta ay Pangulong Ferdinand Marcos ay sobra na. Ngayon na kayo na sobrahan. Ngayon lang po yan, sir. Sabi, yeah, because that's too much. Huwag natin gagawin yung freedom of expression na maski ano-ano na lang. Sabi natin sa mga kapwa nating mga opisyal, freedom of expression is not absolute. Kaya may batas tayong libel eh. Hindi ka basta-bastang magmura na lang dito maski sino. Hindi naman yata nag-viral yung pagmumura ni Alvarez sa Tagum. Pero ang nag-viral ay yung panawagan niya na traidorin na ng AFP si BBBM. Or talikuran pala, talikuran, di pala traidorin. Talikuran na ng AFP si PBBM. Di ba yun yung nangyari nun sa Tagum nung nakaraan? Kaya nga hindi na umulit. hindi pa lumalabas ng lungga si Alvarez, wala nun eh. Hindi pa siya lumalabas ng lungga niya simula nun. Hindi pa siya napasok sa kamera. Simula nun. Ang tagal na nun, guys. Tapos kailan lang siya pumasok ulit? Kailan lang siya nagpunta ng camera? Parang 2 or 3 days ago lang. Monday yata. Monday. So, imagine mga kotsero, simula nung nangyari yun, yung yung panawagan niya na siya ay natalikuran na ng AFP, si PBBM, up until 2 or 3 days ago, napakatagal nun. May good 2 to 3 weeks yun, guys. Grabe. Ang tagal nun. Hindi siya pumasok. Si Alvarez ay inakusahan din ng hindi pagganap sa kanyang tungkuling bilang kinatawan dahil sa kanyang pagkabigo na pisikal na dumalo sa sesyon at mga pagdinig sa komite pero ibinasura ng ethics panel ang reklamong ito dahil sa kulangan ng ebidensya.
Talaga? Wala kayong attendance report? Hindi kayo nagkakaroon ng attendance report diyan? Hindi, alam nyo kasi kung bakit? Kung bakit binasura yan ng ethics panel. Kasi, kapag ito, pinatulan ng ethics panel, magiging president. Oo, magiging president yan. Ibig sabihin, sa lahat ng kongresista, kailangan ganyan na ang sistema. Paano pag merong mga, hindi naman natin sinasabing lahat, pero baka merong mga ibang kongresista na tamad-tamad talaga. Yung hindi pumapasok talaga. Oo. Na pabor sa kanya yung hindi nagpapapasok sa komite. Oo. Yung pabor sa kanya na hindi pumupunta sa kongreso. Oo. So, baka ayaw nilang lagyan ng tawag dito? Ayaw nilang bigyan ng president. Madadamay nga naman silang lahat. Damay-damay. Wag ganon. Kailangan isa lang. Isa lang ang paparusahan. Hindi pwedeng lahat. Grabe sila, no? Grabe sila. They make their own rules. Buisit kayo dyan. Buisit kayo? Anyway, pagpapatuloy ng komite ang pagdinig sa susunod na linggo, matatapos na. Magbe-break na kayo eh. Magse-session break na kayo, ilang linggo na lang. Si Pulong pumapasok ba? Ewan ko, baka nagsuswimming sa 51 billion niya. Baka ine-enjoy pa yung kanyang 51 billion. Oo, hindi natin alam. Imagine, 51 billion sa loob ng 3 taon lang. Grabe. Grabe siya. Oo, wala pang break. Pero ang tindi ni Best, no? Tindi ni best friend. Ba't ka ganyan, be? Tinrider mo si Best. Grabe. Ito pa yung balita. Tungkol naman to dun sa kanyang isa pang ethics complaint. Yun ngang sa tawag niya na traidorin ng ating AFP, si PBBM. Ito yung sinabi ng ating mga kongresista. Ito si Benny Abante. Siguro pinakamabigat na niyan would be reprimand or pinakamabigat suspension. Di ba? Because he's a member of the bench of the House. Naniniwala si Manila 6th District Representative Benny Abante na matinding babala o suspensyon bilang kongresista ang posibleng kaharaping parusa ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Kaugnay ito ng ethics complaint na inihain ni Tagum City Mayor Ray Uy laban sa Davao del Norte congressman. Kabilang na dito ang umano'y paninirang puri sa mga kapwa opisyal ng pamahalaan sa Davao del Norte at ang seditious remarks nito. Partikular na sa isang rally sa Tagum City, Davao del Norte kung saan hinikayat ang Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa polisiya nito sa West Philippine Sea. Dumalo sa pagdinig ng House Committee on Ethics si Alvarez, gayon din ang complainant na si Tagum City Mayor Uy. Para sa alkalde, pagpapatalsik sa kamera ang dapat parusa kay Congressman Alvarez. Parang pointless na rin yun. Marami siyang pinagsasabi na to me, I'm becoming a public official. Tayong mga public official should have that high respect. Even to those barangay kagawad, those purok officials. Hindi yung tumatago tayo sa freedom of speech. Para naman kay Representative Abante na miyembro ng House Ethics Committee, matindi ang ginawa ni Alvarez na paghikayat sa hukbong sandatahan ng Pilipinas na alisin ang suporta sa pamahalaan. Ganito rin ang paniniwala ni Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong. There's nothing wrong in actually going against government policies. Pero yung tinatawag nating withdrawing support from the administration, I would even think that would be for a public servant to say that. Sa akin, that will even go to the borders of unconstitutionality, di ba? So talagang mabigat tong usapin na ito. Kaya it's
it's a ano no, it's a wake up call to all of us na you are entitled naman to say your piece on certain matters, but to publicly provoke a certain institution to withdraw its support from a democratically elected administration, halimbawa government, that is something that borders legal concerns. Umaasa naman ang makabayang block lawmaker, Kabataan Party List Representative Raul Manuel na nakabatay sa panuntunan ng House of Representatives ang magiging desisyon ng House panel. Kung ano man yung maging desisyon, nakabatay dun sa ano din ang mga Mukhang galing ng beach si Raul Manuel. Galing beach yarn. Moreno ah. Sigurado ako hindi galing ng bundok yan. For sure hindi galing bundok yan. Pero alam nyo na, hindi na mapapayag yan umakyat ng bundok. Pero mukhang mukhang nakabilad tayo sa araw ng ilang oras Ano tawag dyan? Sun-kissed? Sun-kissed? Guys. Oo. Grabe to. Kitang-kita sa anit eh. Kitang-kita sa anit. Iba kulay eh. Pak! Galing ng beach. Kahit pala komunista nagbi-beach, no? Akala ko ba ayun sa kapitalista? Doon ay sa bundok magbibilad. Anyway. current na rules ng House at nakabatay talaga yun sa bigat din no, kung meron ngang nagawang pagkakamali. Sa ilalim ng panuntunan ng House of Representatives, posibleng humarap sa pagpapaalaala o matinding babala, 60 araw na suspensyon o kaya'y pagpapatalsik What's sa the point? Kamara ang sinumang miyembrong mahatulang guilty sa paglabag sa Code of Conduct at disorderly behavior. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. What's the point, mga Kutsero? Parusahan nyo pa yan. Matatapos na yung term yan. What's the point? Di ba? There's no point in doing anything anymore eh. Isang taon na lang eh. Tapos na term yan. Pero siguro, maganda na rin na madisiplina. Siguro, the best, ako feeling ko lang, the best they will do kay Alvarez is yung admonition. Yun, admonition. Or masidhing babala. Ayun. Masidhing babala. Admonition. Yun na lang ang gagawin nila dyan. O, di na nila paparusahan. Para saan pa? Isang taon na lang tapos na ang term niya. Di ba? Unless marire-elect siya. Unless marire-elect. But we don't know that for sure. Hindi natin alam kung ano ba to, last term na ba niya to or meron pa siyang isang term. Kasi kung last term na niya to, again, it's pointless. Hindi na pala siya makakatakbo ulit. At least for one term. Pero maganda na rin siguro na na masuspend or something. But I highly doubt na masususpend siya. Si Tebes nga bago na tanggal yun, nakailang suspension? 3 yata, 4. Hindi nila pwedeng unahin ng suspension kasi tawag dito, magiging president eh. Paano pag sila naman yung nasa ganong sistema, nasa ganong posisyon? Siyempre, ayaw nilang tanggal agad. Pero, siyempre, what can we do? That's their politics. Sila gumagawa ng rules, di naman tayo eh. Sila gumagawa ng rules nila. Hindi naman tayo. Buti sana kung Pilipino rin tayo rin gumagawa ng rules nila. Mas madali. Tapos talagang tayo yung masusunod. So, sana meron talagang parusang ibibigay. Sana may parusang ibibigay para hindi gayahin kasi napakawalang yan nung ginawa na yun ni Alvarez. Di ba nananahimik yung mga sundalo natin? Bibigyan mo ng ganong klaseng atensyon? Pangit nun, men.
Tapos pagmumukhain mong masama yung mga sundalo natin na parang may balak talaga silang mag-disturb, wag naman gano'n. Nananahimik, ginagawa yung trabaho nila tapos gaganyan ka. My goodness. Ang swangit ng galawan. Ayun, so mga kotsero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page na Jared Pulido. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?